sa ibang bansa yung mga pagtuturo natin at makita ni Pastor Archie yung mga ano, yung kagalingan ng grupo nila Brother Machel. Sige po, pangungunahan po tayo sa panalangin. Yes, oh God. Salamat, Brad. Ah, okay po, mag-start na po tayo. Atin muna po iyok ang ating mga ulo. Tayo po ay magpipray. Yes, oh God, Lord. Oh, hallelujah, Lord. Praise you, God. We honor you, O Lord God. This day, Panginoon, maraming salamat po sa blessings, Panginoon, na naririto po kaming muli at magsama-sama upang aralin ng iyong mga salita, mag-aral ng higit ka pang kilalanin, Panginoon, at upang ito ay aming ma-share din ang mga knowledge na aming makukuha sa pag-aaral na ito, O God, Lord. I-bless niyo po ang lahat ng mga mag-aaral ng Vines na tumimo po sa kanilang isipan at puso, Panginoon, na ang pag-aaral namin ito ay hindi lamang po para sa aming charge, sa aming sarili, bagkus po, Panginoon, ay para sa iyong kaharian upang kami ay makatulong, Panginoon, sa paglago ng iyong kaharian, O God, Lord. Maging fruitful po kaming lahat. Maraming salamat po, Panginoon. Bless mo po ang mga tumutulong, ang mga nagsisipag lead sa school na ito, Panginoon. At pati ang aming mga mentor, ang aming mga leader, O Lord God. Maraming salamat nga po. Ito po ang aming isamot dalangin in Jesus' mighty name. Amen. So, good afternoon po. Ang start po ng report namin is 1 Timothy. So, next slide po. So, ito po yung mga key points sa 1 Timothy. A true purpose of Torah, which is yung Torah po is yung laws or teaching sa Bible. Ito po yung key points ni Paul kasi marami pong false teachers na nagtuturo ng strange teaching nung time nila. B, problem is caused by corrupt teachers. Marami pong problema nung time na yon tulad po ng mga theological disputes ng mga false teachers at yung mga mayamang babae sa church na ginagawang fashion show yung church and nang-shame sila ng mga tao na hindi gandahan yung mga suot and merong mga babae na tinitake by force yung mga positions sa church and nagtuturo din sila ng mga false teachings. And C is yung church leadership. Sinasabi dito ni Paul yung mga qualifications para makapag-lead ka ng isang church and dapat ikaw daw ay trustworthy, godly, and capable talaga na mag-lead ng church. D is proper conduct of worship. Kung paano yung tamang behavior during worship at prayer. E, godliness and practical living.
um, sinasabi dito ni Paul na hindi lang dapat sa words kundi sa actions and kung paano tayo makipag-interact sa iba. Doon nakikita yung pagiging godliness. F, dealing with problems. Ito po yung mga nabanggit kanina. Kung paano tinuturuan ni Paul si Timothy kung paano yung address yung mga problems na yun. At ito pong First Timothy is sinulat siya ni Paul para kay Timothy nung nasa Efeso si Paul, which is the same city kung saan in-address yung book of Ephesians. So, yung First Timothy tsaka yung Ephesians is medyo may pagkakahawig sila ng message. Ang pinagkaiba lang ng Ephesians is mas broad siya compared sa First Timothy. So, chapter 1, sinasummarize po dito yung purpose of the law, which is yung Torah. Chapter 2, yun nga pa, the way the prayer should be conducted, and the right position. Ibig sabihin po ng position ko yung mga elders sa church. Right position of men and women in the church. Chapter 3 is leadership in the church and its requirements. Chapter 4, dinidiscuss ni Paul dito kung paano maging isang good teacher. Kailangan daw, alam mo yung Bible at you must fear the Lord. Chapter 5 to 6, dinidiscuss ni Paul kung paano maging good counselor. Dinidiscuss din niya dito kung ano yung iba't ibang grupo sa loob ng church and about sa love of money. So, yun po. Next slide po is yung video na. Unang sulat ni Pablo kay Timoteo. Sa loob ng maraming taon, naglakbay si Pablo at nagtayo ng mga bagong samahan ng mga Kristiyano. Bumuo din siya ng malaking grupo ng mga katrabaho niya sa misyon. Isa na nga dito si Timoteo. Nung bumisita si Pablo sa lungsod ng Listra, nakilala niya ang ina at lola ni Timoteo at hinangaan niya ang sigasig at katapatan ni Timoteo kay Jesus. Tinuruan siya ni Pablo sa loob ng maraming taon at ipinapadala siya para magmisyon sa iba't ibang mga iglesia. Nalaman ni Pablo na may grupo ng mga lider na nakapasok sa sikat na iglesia sa Efeso. Nagkakalat sila ng mga maling aral tungkol kay Jesus at kung ano ang ibig sabihin ng pagsunod sa kanya. Kaya pinapunta niya doon si Timoteo para kausapin ang mga lider na ito at ayusin ulit ang iglesia. Pagdating ni Timoteo doon, ipinadala ni Pablo ang sulat na ito para kumustahin siya at gabayan kung paano niya gagampanan ang kanyang misyon. Napakaganda ng disenyo ng sulat. May panimula at panghuling utos kay Timoteo na harapin ang mga pinunong ito at ang kanilang maling katuruan. Sinundan ito ng 2 pangunahing bahagi na puno ng mga praktikal na payo tungkol sa mga problemang kinakaharap ni Timoteo sa mga Kristiyano sa Efeso. At sa huli, pinagsama-sama o tinapos ang lahat ng bahaging ito gamit ang serye ng 3 tula na itinataas ang nabuhay na Jesus bilang hari ng mundo. Tara at tingnan natin kung paano ito ginawa. Nagsimula si Pablo sa pagpapaalala kung paano niya ipinadala si Timoteo sa Efeso para harapin ang mga pinuno na nagkakalat ng kanilang maling katuruan. Pinaliwanag niya kung paano nahuhumaling ang mga taong ito sa posibleng kahulugan ng Torah, lalo na ang mga sinaunang kwento at listahan ng mga angkan sa Genesis. At gaya ng makikita natin, gumawa sila ng maraming kakaibang katuruan tungkol sa pagkain, pag-aasawa at sex na hindi ayon sa mga tinuro ni Jesus o ng mga apostol. Pinangalanan pa niya ang ilan sa kanila, sina Alexander at Himeneo.
at inilarawan niya kung paano ginulo ng kanilang katuruan ang samahan ng mga Kristiyano. Nagbunga ito ng malaking issue. Para kay Pablo, ito ang pinakauna at malinaw na palatandaan na baluktot ang kanilang katuruan. Kapag naibabahagi ang tunay na Kristiyanong katuruan, ito ay ayon sa daan ni Jesus at nagbubunga ng pagmamahalan at tunay na pananampalataya. At para sa kanya, ang layunin ng Torah ay hindi para magkalat ng mga chismis. Ang talagang layunin nito ay ang maipakita ang katotohanan tungkol sa kalagayan ng tao, tulad ng ginawa nito kay Pablo. Ang tamang pagtuturo tungkol sa Torah ay magdudulot sa mga tao na makita ang kabutihan ng Diyos na naihayag sa Mesiyas na dumating para iligtas ang makasalanan at mga taong nawalan ng pag-asa. Kaya nagtapos si Pablo sa isang tula na nagtataas sa haring si Jesus at inutusan niya si Timoteo na patigilin ang mga taong ito at ang maling katuruan nila. Pagkatapos, tinutukan niya ang mga problema sa iglesyang ito na ginawa ng mga sinungaling na guro. Una sa lahat, pinayuhan niya si Timoteo na magsagawa ng regular na mga pagtitipon para ipagdasal ang mga pinuno ng Roma at para sa kapayapaan. Kasi ang kapayapaan ay nagreresulta sa magandang pagkakataon para ipahayag ng mga tagasunod ni Jesus ang kanilang mensahe tungkol sa Diyos ng kapayapaan na gustong iligtas ang lahat ng tao. Ang Diyos din ang nagpadala kay Jesus, ang nag-iisang tagapamagitan na nag-alay ng kanyang buhay para tubusin ang lahat. Bilang kabaligtaran ng mga sinungaling na guro, pinaalala ni Pablo kay Timoteo na gusto ng Diyos na iligtas ang buong mundo at ang panalangin ang paraan para hindi nila ito makalimutan. Pagkatapos, sinagot ni Pablo ang mga problema ng mga lalaki at babaeng naimpluwensyahan ng mga masasamang pinuno sa Efeso. Una niyang pinatigil ang isang grupo ng mga lalaki na nagtatalo dahil sa mga katuruan na sinimulan ng mga gurong ito. Sinabi niyang dapat matuto ang mga taong ito kung paano manalangin. Pagkatapos ay pinuna niya ang isang grupo ng mga mayayamang babae sa iglesia na tinatrato ang pagtitipon tuwing linggo na parang fashion show. Nagbibihis sila ng magarbo kaya napapahiya ang karamihan na hindi kayang bumili ng mga ganong klaseng damit. At hindi lang yon, kundi inaagaw din ng ilan sa mga kababaihang ito ang mga posisyon sa pamumuno sa samahan ng mga Kristiyano. At itinuturo nila sa iba ang baluktot na katuruan ng mga sinungaling na guro. Kaya pinatahimik ni Pablo ang mga babaeng ito. Sinabi niyang hindi sila dapat magturo o mamuno sa samahan ng mga Kristiyano. Tapos, tinalakay niya ang kwento ni na Adan at Eva at ng ahas mula sa Genesis Kabanata 3. Isa ito sa mga bahagi ng mga liham ni Pablo na ayon kay Pedro ay medyo mahirap maintindihan. Maraming magkakaibang pananaw kung anong ibig sabihin ni Pablo dito. Iniisip ng iba na hindi pinapayagan ni Pablo na magturo o mamuno ang mga kababaihan sa mga iglesia. At ang sinabi niya tungkol kina Adan at Eva ay pagpapakita kung paano inayos ng Diyos na ang mga lalaki lang ang dapat mamuno sa samahan ng mga Kristiyano. May ibang nag-iisip na ipinagbabawal ni Pablo na mamuno ang mga kababaihan sa mga lalaki sa isang iglesia. Pero kung siya ay nakapag-aral, pwede siyang magturo sa iglesia sa ilalim ng pamumuno ng lalaki. At may mga nag-iisip na ang pinagbabawalan lang ni Pablo dito ay ang mga babae sa Efeso at kinumpara niya sila kina Adan at Eva kasi naloko ang mga babaeng ito ng mga sinungaling na guro. Kahit anong pananaw ang piliin mo, malinaw kay Pablo na dapat magpasakop ang mga babaeng ito sa Efeso sa pamumuno ni Timoteo at matuto ng tamang katuruan. At ang layunin ay tulungan silang lumago para pagdating ng araw ay maging katulad sila ng mga mahuhusay na babaeng naglilingkod na binanggit ni Pablo sa iba niyang mga sulat, tulad ni na Phoebe, Junias at Prisca. Nagpatuloy si Pablo sa pagbibigay solusyon sa problemang ito tungkol sa pamumuno at
inutusan niya si Timoteo na pumili ng maliit pero matatag na grupo ng mga lalaki na magsisilbing mga elders o pastor para sa iglesia. Sila ay dapat na mga lalaking may pinakamagandang ugali at reputasyon at maglilingkod silang kasama ng isang grupo ng mga deacon. Ito ay Greek na salita na ang ibig sabihin ay lingkod. Ang mga ito ay mga lalaki at babaeng mamumuno at gagawa sa mga paglilingkod ng iglesia. At dapat may parehong karakter sila gaya ng sa mga elders. At dapat makilala ang mga taong ito na may maayos na mga relasyon sa kanilang pamilya dahil dito makikita ang kanilang kakayahang mamuno sa iglesia, ang pamilya ng Diyos. At ang pamumuhay nila ay dapat naaayon sa kwento tungkol kay Jesus na ipapaliwanag sa pangwakas na tula. Ang tungkol sa kanyang pagkakatawang tao, kamatayan, muling pagkabuhay, itinaas bilang hari at ang paglaganap ng kanyang bagong pamilya sa buong mundo. Ang pangalawang bahagi ng mga payo ni Pablo kay Timoteo ay tungkol pa rin sa mga problemang dinala ng masasamang pinuno na ito. Una niyang itinama ang kanilang baluktot na katuruan. Sinabi nila sa mga tao na huwag nang kumain ng ilang uri ng pagkain, lalo na ang karne, at huwag nang mag-aasawa na para kay Pablo ay malaking kalokohan. Kaya binanggit niya ang Genesis 1 at ipinaalala kay Timoteo na napakaganda ng lahat ng nilikha ng Diyos, kasama na ang pagkain at pag-aasawa. Dapat tanggapin ang lahat ng ito at ipagpasalamat ng mga taong kumikilala at nagpapasalamat sa may likha. Nagpatuloy si Pablo sa pagsagot sa mga problema tungkol sa pangangalaga ng iglesia sa mga byuda. Ang mahalagang gawain na ito ay sinasamantala ng mga bata pa at mayayamang byuda. Malamang sila rin yung mga babae na nanggugulo sa Kabanata 2. Magpapalista sila sa suporta ng iglesia. Pagkatapos ay natutulog na lang sila. Nagkakalat ng tsismis at sinisira ang reputasyon ng mga Kristiyano sa lungsod. Ayaw na ayaw ni Pablo ito. Ayon sa kanya, ang mga matatandang byuda lang na walang ibang suporta ng pamilya ang dapat suportahan at sa kanila dapat ipakita ng iglesia ang pag-ibig at kagandahang loob ni Jesus. Pagkatapos nito, pinuna ni Pablo ang mga problema ng ilang matandang lalaki sa iglesia. Dapat silang igalang ni Timoteo dahil sa kanilang edad, pero hindi ang mali nilang pag-uugali na may kinalaman sa alak. Sinisira nila ang reputasyon ng samahan ng mga Kristiyano sa Efeso, kaya dapat silang kausapin ni Timoteo ng may pagmamahal at alisin sila sa pamuno. Tapos nagbilin si Pablo kay Timoteo na hindi ibig sabihin nito ay hindi na siya pwedeng uminom ng alak. Dahil sa sakit niya sa tiyan, pwede siyang uminom ng isang baso ng alak tuwing gabi pagkatapos kumain. Pagkatapos ay tinalakay ni Pablo ang problema sa mga Kristiyanong alipin. Hindi nirerespeto ng ilan sa kanila ang kanilang mga Kristiyanong amo. Oo, dahil sa Ebanghelyo nagiging magkapantay ang mga tagasunod ni Jesus. Pero sa tingin ni Pablo ay dapat ipatupad ang pagkakapantay-pantay sa isang maayos na paraan na hindi nasisira ang misyon at reputasyon ng iglesia. Kung mapabilang ang mga Kristiyano sa paghihimagsik ng mga alipin, masisira sila. Ang Kristiyanong pagbabago ng sambahayang Romano ay kailangang mangyari ng maayos para mahikayat ang mga kapitbahay nila at hindi maitaboy ng bagong pamilyang ito ng Diyos. Panghuli, tinapos ni Pablo ang sulat sa utos kay Timoteo na harapin ang mga masasamang pinuno. Pinakita ni Pablo dito ang intensyon nilang kumita ng maraming pera mula sa kanilang mga tagasunod. Pagbabayarin sila ng mahal sa kanilang mga pagtuturo. Sinisira ng mga gurong ito si Jesus at ang kanyang mensahe tungkol sa kontento at simpleng pamumuhay. Kaya pinayuhan ni Pablo ang mayayamang Kristiyano sa Efeso na maging mayaman sa mabubuting gawa at maging mapagbigay, mga tao na isinusuko ang lahat ng kanilang yaman sa Haring si Jesus. At siya ang sentro ng pangwakas na tula.
Siya ang tunay na hari na higit pa sa lahat ng mga hari. Talagang napakahalagang sulat ng unang Timoteo. Tinutulungan tayo nitong maintindihan ang buong katangian at misyon ng iglesia. Kung anong pinaniniwalaan ng komunidad ni Jesus, iyon ang nagbibigay ng anyo sa klase ng kanilang pamumuhay sa lungsod. Kaya ang katuruan nila, paniniwala, ay dapat pinag-aaralan at naaayon sa mga kasulatan at sa magandang balita tungkol kay Jesus. Napakahalaga rin para kay Pablo ang reputasyon ng iglesia sa mga tao. Dapat makilala ang mga Kristiyano bilang mga taong matuwid ang pamumuhay, kilala sa mabuting gawa, sa paglilingkod sa mga mahirap at mahina, at ang lahat ay dahil sa katapatan nila sa nabuhay na Haring si Jesus. At yan ang tungkol sa unang Timoteo. So next po na book is Second Timothy. So ang key points po ng Second Timothy is mainly dalawa lang. Yung una is Paul challenges Timothy to accept leadership. Nire-remind niya dito si Timothy na huwag ikahiya yung good news about kay Jesus at yung suffering ni Paul. Kasi nung sinulat po ito ni Paul, yung book na to para kay Timothy is nakakulong na siya dito. And B, Paul encourages Timothy to confront corruption. Yung corruption po dito na tinutukoy ni Paul is the same woman na may magagarbong suot at ginagawang fashion show yung church. So, next slide. Yeah. Chapter 1 po, ang summary po nito is, sinasabi ni Paul na God will protect the good doctrine. Chapter 2, Paul Paul uses various illustrations to encourage Timothy to be a good soldier of Christ. So, inisip din ni Paul dito na maaaring maging challenge kay Paul yung mga binibigay niyang instruction. Kaya niremind niya dito si Paul na dinidescribe niya dito kay Paul yung kung paano maging good soldier of Christ. Chapter 3, at the end of times, there will be Christian leaders who will be religious but selfish and wicked traits. So ito po yung mga false teachers na sinasabi dun sa 1 Timothy. And chapters 4 to 6 is ang summary lang po nito is yung mga final instruction ni Paul about sa Word of God, church leadership, and false teachers. Kasi anticipate ni Paul na baka hindi na siya makalabas ng buhay dun sa kulungan. Kaya mostly lahat ng laman ng Timothy 2 is about instructions kay Paul kung paano i-lead yung church at kung paano i-handle yung mga false doctrines. So, yun lang po. Ikalawang sulat ni Pablo para kay Timoteo. Ito ang huli at pinaka-personal na sulat ni Pablo. Isinulat ito ni Pablo habang nasa kulungan siya at para ito kay Timoteo na malapit na estudyante at kasama sa paglilingkod.
Hindi natin alam kung gaano na katagal mula nang isulat niya ang unang Timoteo. Pero makikita natin na nag-iba ang sitwasyon ni Pablo at mas malala ito. Nakakulong siya sa Roma. Pwedeng tinutukoy niya dito yung kinulong siya sa isang bahay na mababasa sa mga gawa, Kabanata 28. O pwedeng nakalaya siya mula doon, tapos sinundan ng mahabang panahon ng pagmimisyon at pagkatapos ay muli siyang inaresto sa Troas. Kahit alin dito, ayon kay Pablo, siya ay nililiti sa korte at hindi maganda ang sitwasyon. Sigurado siyang hindi na siya makakaligtas dito. At dahil sa malagim na sitwasyong ito, sumulat si Pablo kay Timoteo na nasa misyon pa rin sa Efeso. Hiniling niya kay Timoteo na puntahan siya sa kulungan para ipasa sa kanya ang inumpisahan niyang misyon na pagtatayo ng mga komunidad ng mga Kristiyano sa iba't ibang lugar. Simple lang ang disenyo ng sulat. May dalawang malalaking bahagi kung saan mababasa ang hamon ni Pablo kay Timoteo. Una, ang tanggapin ang tungkulin niya bilang isang pinuno. At bago niya puntahan si Pablo, harapin niya muna ang masasamang guro na nanggugulo pa rin sa Efeso. Pagkatapos nito, tinapos na ni Pablo ang sulat. Nagsimula si Pablo sa pagpapasalamat sa Diyos para kay Timoteo at sa pamilya niya, lalo na para sa kanyang lola na si Loida at ang kanyang nanay na si Eunice. Tinuruan nilang mabuti si Timoteo gamit ang mga kwentong nakasulat sa Lumang Tipan. Pinalalim nila ang pananampalataya niya kay Jesus na Mesiyas. At dahil sa matibay na pananampalatayang ito, ibinigay ni Pablo ang una niyang hamon kay Timoteo. Dapat niyang labanan ang anumang tuksong ikahiya ang magandang balita tungkol kay Jesus o si Pablo na nagdurusa sa kulungan dahil sa pagpapahayag ng Ebanghelyo. Ngayon, kailangan bigyang diin ito ni Pablo dahil sa masamang reputasyon na nakuha niya kasi lagi siyang kinukulong. Ang totoo, marami sa mga kasamahan ni Pablo ang nagdududa kung totoo ba siyang apostol. Binanggit niya ang dalawa sa kanila, sina Figelo at Hermogenes. Tinraidor nila si Pablo dahil ikinakahiya nila na kilala nila si Pablo na ngayon ay pinagbintangan na kriminal. Kaya hiniling ni Pablo kay Timoteo na huwag matakot na mapahiya at bisitahin siya. Alam ni Pablo na mahirap ang hiling na ito. Sobrang delikado para kay Timoteo. Kaya pinaalala niya kay Timoteo na ang kabutihan ni Jesus ang magbibigay ng kapangyarihan at napakahalaga nito. Kailangan mo ito kasi hindi madali ang sumunod kay Jesus. Kailangan mong ibigay ang lahat. Kinumpara ni Pablo ang pagsunod kay Jesus sa isang sundalo na nagsusumikap para masiyahan ang kanyang pinunong opisyal. O gaya ito ng isang atleta na nag-iensayo para sa laban. O tulad ito ng isang masipag at matyagang magsasaka. Ang lahat ng tatlong paghahambing na ito ay may kinalaman sa isang taong may dedikasyon sa bagay na mas malaki sa kanya at handang mag-alay at magtiis ng mga hamon para makuha ang mas malaking layunin. At syempre, ang pangunahing halimbawa nito ay si Jesus mismo. Dahil tapat siya sa Ama, ipinako siya ng mga Romano sa krus. At katulad nito si Pablo, siya mismo ay nagdurusa ngayon sa isang kulungan ng mga Romano. Ang paghihirap at pag-aalay ay normal sa buhay ng Kristiyano at ito ang dahilan kung bakit ang muling pagkabuhay ni Jesus ang pundasyon ng pag-asa ng Kristiyano. O tulad ng sinabi ni Pablo sa isang maikli pero makapangyarihang tula, kung namatay tayong kasama niya, mabubuhay tayong kasama niya. Kung magtitiis tayo, maghahari tayo kasama niya. Kung itatakwil natin siya, itatakwil niya din tayo. Kung hindi tayo tapat, mananatili siyang tapat dahil hindi niya maitatanggi kung ano o sino talaga siya. Ang pag-ibig ng Diyos sa ating mundo ay nagbukas ng bagong pag-asa dahil sa kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus. Kaya para sa mga matatag na nagtitiwala at sumusunod kay Jesus, ipinangako ng Diyos na makukuha nila ang katarungan at buhay. Sa mga tatalikod sa Kanya, hahayaan ng Diyos ang kanilang desisyon at
iyon din ang gagawin sa kanila. Pero kahit pa tumigil sa pananampalataya ang mga tao, hindi yon magtutulak sa Diyos para hindi maging tapat. Kaya hinamon ni Pablo si Timoteo na patuloy na magtiwala kahit ano pa ang kapalit. Nagpatuloy si Pablo sa ikalawang bahagi ng sulat. Inutusan si Timoteo na harapin ang masasamang guro sa Efeso bago siya pumunta sa Roma. Kumakalat ang kanilang katuruan sa iglesia ng Efeso na parang kanser. Tinarget nila at ginamit ang ilang kababaihan na malakas ang impluensya sa iglesia. Malamang na sila yung mayayamang kababaihan na tinukoy ni Pablo sa unang sulat niya kay Timoteo. Hindi na siya nagbigay ng mga detalye tungkol sa baluktot na katuruan ng mga guro. Alam na ni Timoteo ang tungkol dito, pero nagpahiwatig siya. Binanggit niyang itinuturo nila na nangyari na ang muling pagkabuhay. Hindi natin alam kung sinusunod ng mga guro ang isang Griegong paniniwala na hindi totoo ang ideya na muling mabubuhay ang katawan at iniisip nila na isa lang itong espiritual na karanasan. O kaya ay binaluktot lamang nila ang tinuro ni Pablo tungkol sa muling pagkabuhay na nagsisimula na ngayon sa tulong ng kapangyarihan ng Espiritu. Kahit alin dito, ang problema ay itinakwil nila ang matatag na pag-asa sa muling pagkabuhay at sa bagong nilikha. At tapos ay tinanggap nila ang isang klase ng Kristyanismo na pangsarili lang, masyadong espiritual at wala ng koneksyon sa pang-araw-araw na buhay. Kaya hiniling ni Pablo kay Timoteo na pumili ng mga tapat na lider na magtuturo ng tunay na magandang balita tungkol kay Jesus. Dapat nilang iwasan ang mga walang kwentang debate na nagsisimula sa pakikipagtalo sa mga guro. Imbis na ganito, dapat mag-focus si Timoteo at ang grupo ng mga lider sa pangunahin at mas mahalagang bagay. Dapat mag-focus sila sa pinakasentrong kwento at mensahe ng banal na kasulatan. Ang ibig sabihin sa panahon ni Pablo ay ang lumang tipan. Para kay Pablo, nagbibigay ang mga banal na kasulatang ito ng karunungan na nagdudulot ng kaligtasan dahil sa pananampalataya kay Jesus na Mesiyas. Sinasabi niya na ang buong punto ng mga kasulatan ay para ipahayag ang iisang kwento na nagpapakilala kay Jesus at may karunungan ito na binabahagi sa buong mundo. Pagkatapos, tinalakay ni Pablo ang tungkol sa katangian at layunin ng banal na kasulatan. Para sa kanya, mula sa hininga ng Diyos ang lahat ng banal na kasulatan. Sa literal, espiritu ito ng Diyos. Tinutukoy dito ang papel ng espiritu sa paggabay sa mga sumulat ng Biblia para maisulat nila ang gusto ng Diyos na marinig ng mga tao. At nangungusap ang Diyos sa mga tagasunod niya sa banal na kasulatan sa napaka-praktikal na layunin. Sinabi ni Pablo, may pakinabang ang mga ito sa pagtuturo, sa pagsasabi sa akin ng mga bagay na hindi ko alam dati. Nagagamit ang mga ito para hamunin tayo, sabihin sa atin ang tungkol sa mga bagay na sinasabing pinaniniwalaan natin pero hindi naman isinasabuhay. Magagamit ang mga ito para itama tayo, ilantad ang magulong paraan ng ating pag-iisip at pag-uugali. At magagamit ang mga ito sa pagsasanay para maging matuwid, sa pagpapakita ng bagong paraan kung paano maging tunay na tao. At lahat ng ito ay para ihanda ang mga lingkod ng Diyos sa paggawa ng mabuti. Tinapos ni Pablo ang liham sa pagpapaalala kay Timoteo na maaaring hindi na siya makakalabas ng buhay sa kulungan. Kaya hiniling niya kay Timoteo na puntahan siya sa lalong madaling panahon bago magtaglamig. Ayaw niyang mamatay sa sobrang lamig sa kanyang kulungan, kaya kailangan niya ang makakapal niyang damit na naiwan niya. At hiniling niya din na dalhin ni Timoteo ang mga personal na dokumento na naiwan niya sa Troas, malamang noong ineresto siya. Nabanggit niya din si Alexander na sobrang mapanganib na tao at dapat iwasan ni Timoteo. Malamang na responsable siya sa pinakahuling pag-aresto kay Pablo.
nagtapos si Pablo sa pagbanggit na halos lahat ay iniwan siya sa bilangguan at ang tanging umaaliw sa kanya ngayon ay ang personal na presensya ni Jesus na naninindigan kasama niya at magliligtas sa kanya kahit pa na mamatay siya. Dito natatapos ang sulat. Ang sulat na ikalawang Timoteo ay nagsisilbing paalala na ang maimpluwensyang buhay at misyon ni Pablo ay palaging may hamon, pagdurusa at pakikipaglaban. Ang pagsunod kay Jesus ay may kasamang panganib at pagsasakripisyo. Ibig sabihin nito ay tinatanggap mo ang kagipitan at kawalan ng ginhawa sa iyong buhay. Pero ang mga bagay na ito ay hindi tanda na wala ang presensya ni Jesus. Ang totoo, gaya ng natuklasan ni Pablo, kasama ng mga henerasyon ng mga Kristiyanong sumunod sa kanya, ang pag-ibig at katapatan ni Jesus ay totoo at mas lalong nararamdaman, lalo na sa madilim at mahirap na mga sandaling iyon. At yan ang tungkol sa ikalawang Timoteo, ang huling sulat ni Pablo. So, next naman po tayo sa Tito. Next po. Okay. So, dito na po sa book ni Titus o ni Tito, siya po yung kasama ni Pablo sa paglilingkod niya sa iglesia. And makikita natin dito yung sulat na ito is pa sa isla ng Crete. So yung Crete, talamak sila na kilala bilang mga sinungaling na mga tao. And yung mga tao doon is talamak yung talaga yung mga violence and yung mga sexual na yung paglapastangan sa mga ganong bagay. So, yung sulat ni Pablo dito is instruction niya kay Titus na pagtutuwid sa mga tao doon sa simbahan doon na mamuhay sila ng tapat sa Panginoon. And yung pamumuhay nila dapat is inline sa kanilang pananampalataya sa Panginoon. Yung nagbubunga yung pananampalataya sa Panginoon. So, yun na po. I-play na po yung video. Sulat ni Pablo kay Tito. Si Tito ay isang Greek na tagasunod ni Jesus na sa loob ng maraming taon ay naging tapat na katrabaho at kasama ni Pablo sa mga paglalakbay. Tinulungan niya si Pablo sa mahihirap na sitwasyon na kanilang pinagdaanan. At makikita natin sa sulat na ito na inutusan siya ni Pablo na pumunta sa Crete, isang malaking isla sa baybayin ng Greece, para ibalik ang kaayusan sa ilang samahan ng mga Kristiyano doon. Kilalang kilala ang kultura ng mga taga-Crete sa mundo noong unang panahon. Ang isang salitang Greek tungkol sa mga sinungaling ay kretizo o taga-Crete. Kilala ang mga taong ito sa panloloko at kasakiman. Marami sa mga lalaki sa isla ay dating mga bayarang sundalo na nagsisilbi sa pinakamataas na magbabayan sa kanila. Kilala ang mga bayan sa isla na delikado, puno ng karahasan, kahalayan o imoralidad. Kahit ganon, maraming magagandang pier ang Crete at malaki ang pakinabang dito ng mga lungsod sa paligid ng sinaunang dagat Mediteraneo. Kaya para kay Pablo, tamang-tama ang lugar ng Crete para magsimula ng malawak na samahan ng mga Kristiyano. Hindi natin alam ang mga detalye, pero parang naimpluwensyahan ang mga Kristiyano dito ng masasamang pinuno sa Crete. Sinasabi nilang mga Kristiyano sila, pero sinisira nila ang mga samahan ng mga Kristiyano. Kaya pinadala ni Pablo si Tito para ayusin ang mga gusot at mababasa sa sulat na ito ang kanyang mga utos. Isang diretso lang ang disenyo ng sulat na ito. Pagkatapos ng maikling panimula, pinaliwanag ni Pablo ang mga utos niya kay Tito tungkol sa kanyang tungkulin sa samahan ng mga Kristiyano.
Pagkatapos ay nagbigay siya ng payo tungkol sa bagong uri ng pamilya at klase ng mga tao na nililikha ng ebanghelyo sa mga komunidad sa Crete. Tinapos ni Pablo ang sulat sa mga huling pagbati. Sinimula ni Pablo ang lahat sa pagpapaalala kay Tito na ang kanyang mensahe bilang apostol ay tungkol sa pag-asa sa buhay na walang hanggan. Ibig sabihin, ang buhay ng bagong nilikha na pwedeng maranasan ngayon dahil kay Jesus ang Mesiyas. Ang pag-asang ito ay ayon sa pangako ng Diyos na hindi nagsisinungaling. Ngayon sa simpleng pahayag na ito, magsisimula ang mahalagang paksa na mababasa sa buong sulat. Isa sa mga problema ng mga iglesia sa Crete ay ang paghahalo ng kanilang pagkakilala kay Jesus bilang Diyos ng mga Kristiyano at ang pagkakilala nila sa mga Diyos ng mga Greek na kinalakihan nila, gaya ni Zeus, ang pinuno ng mga Diyos. Sinasabi ng mga taga-Crete na ipinanganak mismo si Zeus sa kanilang isla at gustong-gusto nilang ikwento ang mga alamat tungkol sa hindi magandang katangian ni Zeus, paano niya inaakit ang mga kababaihan at magsisinungaling para makalusot. Gusto ni Pablo na maging malinaw, ang Diyos na pinapakita ni Jesus ay ibang-iba kay Zeus. Ang pangunahing katangian niya ay katapatan at katotohanan. Ibig sabihin, ang pamumuhay ng Kristiyano ay dapat ayon din sa katotohanan. Kaya kakaiba talaga yon para sa mga taga-Crete. Binigyan ni Pablo si Tito ng 2 tungkulin. Ang una ay magtalaga siya ng mga bagong pinuno sa bawat komunidad ng mga Kristiyano, isang grupo ng tinatawag niyang mga elders, mga lalaki o ama na nasa tamang edad na, at ang paraan ng pamumuhay ay talagang naiiba sa kultura ng mga taga-Crete. Dapat kilala sila na may integridad, tapat kay Jesus, may pagpipigil sa sarili at mabuti ang kalooban sa loob ng kanilang pamilya at sa buong komunidad. Ituturo ng mga bagong pinuno na ito ang magandang balita tungkol kay Jesus at papalitan ang mga masamang pinuno na kailangang harapin. Ito ang pangalawang tungkulin ni Tito. Tinukoy ni Pablo ang mga guro bilang pabor sa pagtutuli. Ibig sabihin sila ay mga Hudyong taga-Crete na nagsasabing tagasunod sila ni Jesus. Pero katulad ng mga problema sa Galacia, pinipilit ng mga taong ito na magpatuli ang mga hindi Hudyong Kristiyano at sundin nila ang mga kautusan ng Torah kung talagang gusto nilang maging tagasunod ng Hudyong Mesiyas. Para kay Pablo, nahuhumaling ang mga ito sa mga alamat ng Hudyo at mga kautusan na ginawa ng tao. At higit sa lahat, namumuno sila sa iglesia para lang kumita ng pera. Kaya itong si Pablo, sa isang napakahusay na banat ay binanggit ang pahayag ng isang sinaunang makata sa Crete na si Epimenides, diretso at tapat niyang sinabi ang katangian ng kanyang mga kababayan. Sinabi niya, ang mga taga-Crete ay talagang sinungaling, mababangis na hayop at matatakaw na tamad. Ginugulo nila ang pagkakaiba ng totoo sa kasinungalingan sa pagitan ng mabuti at masama at puro pera lang ang nasa isip nila. Habang sinasabi ng mga pinuno na ito na kilala daw nila ang Diyos, itinatanggi naman siya ng kanilang likas na pamumuhay bilang taga-Crete. Kailangan silang pagsabihan. At ito ang sinagot ni Pablo sa kasunod na bahagi. Dahil sa mga masasamang pinuno na ito, maraming mga Kristiyano sa mga iglesia ang nawasak ang mga tahanan at personal na buhay. 3 beses na diniinan ni Pablo ang resulta ng lahat ng ito. Nasisira ang mensahe tungkol kay Jesus. Nagkakaroon ng dahilan ang mga kapitbahay nilang hindi Kristiyano para pagbintangan sila ng masasama. At ang lahat ng ito ay nagpapasama sa aral tungkol sa Diyos na tagapagligtas at nadidismaya ang mga tao. Kaya inilarawan ni Pablo ang mabuting sambahayan ng taga-Crete na si Jesus ang sentro. Ang mga kalalakihan at kababaihan ay dapat puno ng integridad at pagpipigil sa sarili para pwedeng gayahin ng mga kabataan ang kanilang magandang karakter. Ang mga dalaga ay hindi dapat kung kani-kanino sumasama at umiiwas sa pag-aasawa, kahit pa yon ang uso sa Crete noon.
Dapat naghahanap sila ng tapat na asawa na kasama nilang magtataguyod ng maaayos na pamilya. Ganon din ang mga kabataang lalaki. Dapat silang makilala na masisipag at maayos na mamamayan. Ang mga Kristiyanong alipin sa Crete ay may kakaibang katayuan dahil sa Ebanghelyo, itinuturing silang mga kapantay sa mga komunidad ng mga Kristiyano na itinayo ni Pablo. Kaya lang, pwedeng gamitin ang pagiging magkapantay para insultuhin ang mga amo nila at mapabilang sa mga alipin na nagre-rebelde. Kung ganun, mas lalong masisira ang mensahe ng mga Kristiyano. Makikita natin na sensitibo ang paghahambing na ito ni Pablo. Naniniwala siya na kailangang patunayan ng Ebanghelyo ni Jesus ang kapangyarihan nito na magligtas sa mata ng mga tao at kung mababago talaga nito ang kultura ng Crete. Hindi ito mangyayari kung magkakaroon ng kaguluhan sa lipunan o kung lalayo ang mga Kristiyano sa kanilang pamayanan. Magiging kaakit-akit ang Kristiyanong mensahe sa mga taga-Crete kapag makikisama ang mga Kristiyano sa pampublikong pamumuhay at kung makikita na magkapareho ang kanilang buhay at tahanan. Dahil kung masusing titignan, malalaman ng kanilang mga kapitbahay na talagang iba ang sistema ng pamumuhay ng mga Kristiyano dahil sa kanilang pananampalataya sa naiibang Diyos. At ito ang pagkakaiba na maayos na tinalakay ni Pablo sa dulo ng Kabanata 2. Para sa kanya, ang prinsipyong nag-uudyok sa Kristiyanong pamumuhay ay ang kabutihan ng Diyos na makikita sa katauhan ni Jesus at muling ihahayag sa kanyang pagbabalik. Pinakita ang kabutihang ito nang isuko ni Jesus ang kanyang karangalan at maranasan ang nakakahiyang kamatayan para tubusin at iligtas ang kanyang mga kaaway. At ito rin ang parehong kabutihan na tumatawag sa mga tagasunod ni Jesus para tumanggi sa masasamang paraan ng pamumuhay na hindi naaayon sa saganang pag-ibig ng Diyos. Pagkatapos ay lumipat si Pablo mula sa Kristiyanong sambahayan papunta sa pamumuhay ng mga Kristiyano bilang bagong mga tao sa gitna ng pamayanan ng Crete. Sa lahat ng tao, dapat makilala ang mga Kristiyano bilang mga mabubuting mamamayan, mapayapa, mapagbigay, masunurin sa mga awtoridad, at makilala na nagsisikap para sa kabutihan ng lahat. At talagang iba ito kumpara sa nakasanayan ng mga taga-Crete. Paano ipagpapatuloy ng mga Kristiyano ang ganitong pamumuhay na salungat sa kultura ng iba? Naniniwala si Pablo na ang kapangyarihang ito ay mula sa pag-ibig ng isang Diyos na may 3 persona. Ito ang bumabago sa buhay ng mga tao at inihahayag sa Ebanghelyo. Tinalakay niya ito gamit ang isang napakagandang tula. Sinabi niya na ang kabutihan at pagmamahal ng Diyos ang nagligtas sa atin sa kabila ng ating kalagayan. Sa tulong ng banal na Espiritu, hinugasan, muling isinilang at binago ng Diyos ang mga tao. At sa tulong ni Jesus, nagbigay ang Diyos ng paraan para ituring na matuwid ang mga tao sa harapan niya. At lahat ng ito ay nagbubukas ng buhay na walang hanggan. Ibig sabihin, isang bagong hinaharap sa bagong nilikha. Ang buhay na kwentong ito ay sobrang makapangyarihan. Lumilikha ito ng mga bagong uri ng tao. Sigurado si Pablo na ang matibay na katapatan sa mga aral ni Jesus sa tulong ng Espiritu ang maghahayag sa kabutihan ng Diyos sa buong isla ng Crete at sa buong mundo. Tinapos ni Pablo ang sulat sa pangakong magpapadala siya ng tutulong para kay Tito, sino man kina Artemas o Tikiko. Tapos, binati niya ang mga kaibigan nila. Dito nagtatapos ang sulat. Ipinapakita sa atin ng sulat kay Tito ang diskarte ni Pablo sa pagmimisyon, ang pagiging instrumento ng mga iglesia sa pagbabago sa loob ng kanilang mga pamayanan. Hindi ito mangyayari sa pagkakaroon ng labanan ng kultura o sa paghahalo-halo ng pamumuhay sa mga taga-Crete. Pero tinawag niya ang mga Kristiyanong ito na mahusay na makisama sa kultura ng Crete. Kailangan nilang tanggihan ang masama,
pero yakapin din ang mabuti doon. Kung matututo silang mamuhay ng payapa at maging tapat kay Jesus para sa ikakabuti ng lahat, maipapakita ng mga Kristiyano sa kanyang mga salita ang kagandahan ng mensahe tungkol sa ating Diyos na nagliligtas. At yan ang tungkol sa sulat kay Tito. Tuloy pa ba? Tuloy pa ba? Alas 2 na eh. 2:30 ba? Patuloy pa ba? Tuloy pa? Isa na lang to. Ituloy ko na. So ito na po yung book ni Pilemon. So yung letter naman para kay Pilemon is about naman siya sa relationship ni Pilemon at ni Onesimus. Ito yung pinakang maikling letter na naisulat ni Apostle Paul. Pero ito yung pinakang emotional na naisulat niya na letter. Kasi medyo komplikado yung relationship niya sa dalawang ito, si Pilemon at saka si Onesimus. Si Onesimus, isa siyang slave ni Pilemon na kinikilalang leader ng simbahan. And yung simbahan nila is binubuo ng mga house church. So si Pilemon yung naging leader ng mga house church. So yung naging problema dito is yung slave niya na si Onesimus ay nagrebelde sa kanya. Either pinagnakawan siya or dahil sa ibang bagay. And yung lumala yung bagay na yon nung umalis si Onesimus. So yung letter ni Apostle Paul dito kay Pilemon is nakikiusap siya kay Pilemon na gawin siyang iituring siyang bilang kapatid sa pananampalataya at hindi na siya yung parang ituring na alipin, kundi yung equal sa harap ng Panginoon. Yun na po yung Pilemon. So, panoodin po natin. Sulat ni Pablo kay Filemon. Isinulat ito ni Pablo habang nakakulong siya, at ito ang pinakamaikling sulat niya sa Bagong Tipan. Pero huwag kang papadala sa iksi nito. Katunayan, isa ito sa mga pinakamatinding sulat ni Pablo. Ito ang kwento na pwede nating mabuo mula sa mga detalyeng mababasa sa sulat. Si Filemon ay isang mayaman na Roman citizen mula sa Colosas. Malamang ay nakilala niya si Pablo sa pagmimisyon nito sa Efeso at naging tagasunod siya ni Jesus. Pagkatapos, sinimulan ng kamanggagawa ni Pablo si Epafras ang komunidad ni Jesus sa Colosas. Naging leader si Filemon ng samahan ng mga Kristiyano na nagsasama-sama sa kanyang bahay. Si Filemon, tulad ng lahat ng mga ama ng sambahayan sa Roma, ay may mga alipin at isa rito si Onesimo. Minsan, nagkaroon ng problema ang dalawang ito. May masamang nagawa si Onesimo kay Filemon. Siguro ay pagnanakaw o niloko siya, hindi tayo sigurado. Pero pagkatapos ay tumakas si Onesimo. Pagkalipas ng panahon, pumunta si Onesimo kay Pablo sa kulungan, siguro ay para magpatulong. Naging tagasunod din siya ni Jesus at tapat na naglingkod kay Pablo. Kaya delikado at mahirap ang sitwasyon ni Pablo habang sinusulat niya ang liham na ito. Hihilingin niya kay Filemon na huwag lang patawarin at muling tanggapin si Onesimo, kundi yakapin siya bilang kapatid sa Mesiyas at hindi na bilang isang alipin. Ganito ang ginawa niya. Nagsimula si Pablo sa isang panalangin. Pinuri niya si Filemon at nagpasalamat siya sa Diyos dahil sa pag-ibig at katapatan na ipinakita niya kay Jesus at sa mga tagasunod niya. Pagkatapos ay dumiretso na siya sa kanyang kahilingan sa linyang ito.
Dalangin ko na sa tulong ng pinagsamahan natin dahil sa iyong pananampalataya ay makita mo ang lahat ng mabubuting bagay na naranasan natin at nagpakilala sa atin sa Mesiyas. Ang pangunahing salita dito ay ang samahan o sa Greek ay koinonia. Ang ibig sabihin nito ay pakikibahagi o pagsasama. Nangyayari ito kapag nakatanggap ng isang bagay ang dalawa o higit pang tao, tapos ibabahagi nila ito sa isa't isa. Kaya nagiging magkasama sila. Ayon kay Pablo, ang ibig sabihin ng katapatan kay Jesus ay pagkilala na magkakapantay na magkakasama ang lahat ng mga tagasunod niya at pinagsasaluhan ang regalo ng Diyos na pagmamahal at kabutihan. Para kay Pablo, ang koinonia para sa mga tagasunod ni Jesus ay hindi lang isang ideya na nasa isip mo lang. Isa itong bagay na ginagawa mo sa iyong mga ugnayan sa kapwa. Ito ang nagtulak kay Pablo para talakayin ang kanyang hiling. Kaya binanggit niya na si Onesimo. Sinabi niya, naging anak siya ni Pablo sa bilangguan. Ibig sabihin ay ginabayan ni Pablo si Onesimo na ialay ang kanyang buhay at pananampalataya kay Jesus. Kaya kabilang na ngayon sina Pablo at Onesimo sa pamilya ng Mesiyas. Matapat siyang naglilingkod kay Pablo sa bilangguan. At kahit na gusto ni Pablo na manatili siya sa kanya, alam niyang ang problema nila ni Filemon ay dapat na maayos kung talagang mga tagasunod sila ni Jesus. Ito ang nagtulak kay Pablo para hilingin na tanggapin ni Filemon si Onesimo, hindi na bilang alipin, kundi higit pa sa isang alipin, bilang minamahal na kapatid sa Panginoon. Talagang mahirap ang hiling na ito. Sa batas ng Roma, may legal na karapatan si Filemon na parusahan o ipabilanggo si Onesimo. Hindi lang basta hiniling ni Pablo na patawarin niya si Onesimo, kundi hiniling niya na tanggapin ang kanyang dating alipin sa Kolosas na kapantay ang katayuan sa lipunan, parang miyembro ng pamilya. Higit pa ito sa kabaitan, talagang kakaiba ito. Paraan ito ng pagpapalaya sa isang alipin at pagturing sa kanila na kabilang sa pamilya. Binabaliktad nito ang nakasanayang sistema ng lipunan sa Roma. Bakit gagawin ni Filemon ang bagay na iyon? Dito humugot si Pablo ng isang mahusay na diskarte. Inulit niya yung pangunahing salita sa kanyang pagbati at panalangin. Sinabi niya, kung talagang may pinagsamahan tayo, yung salitang Greek na koinonia ulit, tanggapin mo si Onesimo kung paano mo ako tinatanggap. At kung nagkasala siya sa iyo o may anumang atraso, singilin mo sa akin at babayaran ko yon. Sa hiling na ito, makikita natin kung paano isinasagawa ang pinakasentro ng mensahe ng Ebanghelyo ayon kay Pablo. Una sa lahat, tungkol ito sa pagkakasundo. Gaya ito ng sinabi sa mga taga-Korinto. Dahil sa Mesiyas, pinagkasundo ng Diyos ang mundo sa kanyang sarili at pinapatawad ang kasalanan ng mga tao. Kaya sa sitwasyong ito, inilalagay ni Pablo ang kanyang sarili sa lugar ni Jesus. Papasanin niya ang bunga ng mga maling ginawa ni Onesimo. Babayaran niya ang halaga para maipagkasundo siya kay Filemon. Pero ang mensahe ni Pablo ay higit pa sa isang legal na usapan. Tungkol ito sa koinonia. Sina Onesimo at Filemon at Pablo ay magkakapantay sa harapan ng Diyos. Kailangan nilang lahat ang pagpapatawad. Kaya pantay na ang lahat sa harap ng krus. Ibig sabihin, hindi na ituturing ni na Filemon at Onesimo ang isa't isa bilang amo at alipin. Magkasama na sila sa isang pamilya, magkakapatid sila sa Mesiyas. O gaya ng sinabi ni Pablo kay Filemon at sa buong samahan ng mga Kristiyano sa Kolosas, sa bagong pamilya ng Diyos, ang mga tao ay hindi Greek o Hudyo, tuli o hindi tuli, o mga dayuhan o tagalabas, alipin o malaya, pero ang Mesiyas ang lahat at nasa lahat ng tao. Tinapos ni Pablo ang sulat sa pagpapahayag na nagtitiwala siyang gagawin ni Filemon ang higit pa sa hinihiling niya. At hiniling pa niya na ipaghanda siya ng matutuluyan kasi gusto niyang pumasyal sa kanila pagkalabas niya ng kulungan.
Pagkatapos ng ilang pangwakas na pagbati, tinapos na ni Pablo ang sulat. Makapangyarihan ang sulat ni Pablo kay Filemon sa maraming dahilan. Ito lang ang sulat ni Pablo na hindi niya binanggit ang pagkamatay o muling pagkabuhay ni Jesus. Pero hindi niya ito nakalimutan. Hindi niya kailangang ipaliwanag ang krus gamit ang mga salita kasi ipinapakita niya ito sa kanyang mga gawa. Kinakatawan ni Pablo dito ang ibig sabihin ng krus. Ginamit niya ang sarili niya para ayusin ang relasyon ni Onesimo at Filemon sa Diyos at pagkatapos ay sa isa't isa. Ipinapakita rin sa atin ng sulat na ito na napaka-personal at hindi pansarili lang ang mga aral ng magandang balita tungkol kay Jesus. Ang totoo, magkapatid na sa Mesiyas sina Filemon at Onesimo, kaya halos nawalan ng saysay ang kanilang koneksyon bilang amo at alipin. Sa pamilya ng mga tagasunod ni Jesus, lahat ay pantay-pantay na nakakatanggap ng kabutihan ng Diyos. Isa itong bagong uri ng lipunan o isang bagong sangkatauhan, gaya ng binanggit niya sa sulat sa mga taga-Kolosas, kung saan ang pag-uugali at katayuan sa lipunan ng mga tao ay hindi natutukoy sa lahi o kasarian o katayuan sa lipunan o sa ekonomiya. Sa Mesiyas, nagkakaroon ng mga bagong tao na magkakapantay sa samahan. Salo-salo ang lahat sa nagpapagaling na kabutihan ng Diyos sa tulong ni Jesus. At yan ang tungkol sa sulat ni Pablo kay Filemon. So yun po, natapos natin ang Timoteo, Filemon at saka sino to? Si Tito. Ngayon po, base doon sa huling habilin, doon sa huling na pag-usapan natin nila Pastor Archie, tatawagin ko po si Brother July para po pakinggan natin kung paano siya mag-share ng gospel. Yun po ang gusto ni Pastor Archie, di ba, marinig si Brother July. Sige po. Bago tayo magwakas, pakinggan muna natin si Brother July. Naka-live tayo ha, nakikita to ni Pastor. Mapagpalang hapon sa ating lahat mga kapatid. Ang ating topic ngayon ay ang kaligtasan. Ang mga tao ay iba't iba ang kaparaanan o kaisipan para sa ating kaligtasan. Yung iba ay paggawa ng mabuti o pagkawang gawa. Yung iba, pagpipinitin siya. Ano ba ang tama? Nais ba talaga ng Diyos na ang tao ay maligtas? 1 Timothy 2:3 and 4. Ito ang mabuti at nakalulugod sa Diyos. Ang ibig ng lahat ng tao ay maligtas, makaalam ng katotohanan. Ba't ba? Kailangan ng tao na maligtas dahil lahat tayo ay nagkasala sa Diyos. Roma 3:23, ano ba ang kabayaran ng kasalanan? Kamatayan. Ayon sa Roma 6:23, paano ba maligtas? Ephesians 2:8-9, number 1. Sa biyaya tayo na ligtas dahil sa ating pananampalataya, hindi sa mabuting gawa. Upang ang lahat ay hindi magmalaki. Second, pag-amin na tayo ay makasalanan. Roma 3:23. Pangatlo, tanggapin natin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay. John 1:12.
at tiyak po ang ating kaligtasan. Amen po ba, mga kapatid? Hanggang dito na lang po. Maraming salamat. Inaantay ko mag-altar call eh. Yung pupunta rin, magpapunta sa harap tapos kapataas ng kamay. Hindi ginawa eh. Sige tayong lahat, sa lahat po ng, hindi, joke. Sige po, wala na, no? With that, i-close muna po natin. Mag-prepare po yung mga kabataan para po sa event ngayon. So, thank you po. See you again next Sunday. At tayo po lahat ay tumayo. Manalangin po tayo. Tama po, sorry na. Tayo manalangin. Father God, maraming salamat po sa hapon na ito. Salamat Lord sa patuloy na kayo po ang dakilang guro po namin, o Diyos, at nagtuturo sa amin ng mga bagay-bagay patungkol sa iyong kaharian at sa iyong salita. Diyos, tulungan mo kami na talagang mabuksan yung aming kaisipan para mas lalo namin makita yung lawak ng pag-ibig mo, yung taas at yung lalim, Panginoon, kung gaano mo kami minahal sa pamagitan po ng iyong salita. Maraming salamat po, O Diyos. Pagpalain mo po maging gawain ng kabataan ngayong hapon. In Jesus' name we pray. Amen.